Hello. Welcome back again mga kabayan. Magluluto nga pala tayo ulit ngayon ng binangkal. Baka mamaya ay magbabalik sa pag-deliver si Loloy. So, dahil nagpainit pa ako ng mantika, susulat muna ako mga kabayan. Man, Bili lang akong Valentine. Ano na rin? Muna tag 35 te? 40. 35 day. Ano yun? Wala ko dahil ito ko dahil. Nasa kuan. Wala ko dahil. Sure. Just this. 7. Seven. Surely operation. There's the cooking of songs in their pot. So the laughter of the fool is also his vanity. Surely oppression make it a wise man mad. And a thief destroyed the heart. Wow, ayan mga kabayan, nagluto din pala dito si Loloy sa bahay ng singan pudding, hindi pa na slice. Pudding, ang tawag dito sa amin ay bahog-bahog or panjurikat. Panjurikat sa Bisaya, panburikat. Bahog-bahog. Pudding. Hindi pa na slice. May hopya. Kanina may naghanap ng hopya. Kaya lang hindi pa to naluto. May pig pie din. So, ayan mga kabayan, pinagalitan ako ni Loloy. Kinuha ko daw ito sa lalagyan. Hindi pa pala ito naluto. Akala ko kasi luto na. Baka mamatay pa yung dough. Bumagsak yung dough. Akala ko kasi naluto na. Hindi pa pala luto ito mga kabayan. Ang sasarap na mga naluto ngayon ni Loloy mga kabayan. As usual, hanggang tingin pa rin tayo. Merong ubi, anong tawag dito basta ubi laundries, pig pie. Sarap. Ito yung gusto kong tikman. Pudding. Hanggang tingin na lang tayo sa pudding.
Favorite ko pa naman yung pudding, pero bawal na bawal mga kabayan. Tingin na lang, contented na lang tayo sa hanggang tingin kasi bawal talaga. Ayan, magandang hapon mga kabayan. So may i-share lang ako sa inyo ba. Kuan. Kasi share ko lang yung kanang na ano ko naman na yung tawag dyan, na-discover ko sa aking chan or na-experience. Kasi nung last week, nung nagmahal yung nag-increase yung gasoline, yung walang biyahe, yung Cebu pa Cebu. Yung kain mo na ito. Walang biyahe yun pa Cebu. Tapos continue ko na nga ito. Nagustuhan ko na talaga yung ano ba, gatas. Gatas na Ensure. Kahit ayan, ito yung gatas, oh. Nakabili ako ng ganito. Thanks to my sister. Binigyan ako ng pambili ng aking kapatid. So hindi naman ako sa kanya kasi may sariling pamilya na din siya, pero ayan, binigyan ako ng panggatas. Thank you so much. Nakuhaan ko na to. Dali lang maubos mga kabayan. Yung ano pala nito, first serving is 6 scoops ata yun. 6 scoops. Pero dahil nagtitipid ako kasi nga mahal siya, tapos madali lang maubos, tapos umiinom ako sa umaga, umiinom ako sa ganitong oras kasi nagugutom ako pag ganitong oras, tapos sa gabi bago ako matulog umiinom din ako para sabi ng doktor para bumalik yung katawan ko kahit magkalaman-laman ako dahil sobrang payat ko na. In-advise ng doktor morning tsaka gabi, pero dahil nagugutom ako pag ganitong oras, so umiinom ako mga kabayan. Pero 6 scoops yung advice na timplahin, pero dahil nagtitipid tayo mga kabayan, 1.5 scoop lang yung tinitimpla ko. Masarap naman po siya mga kabayan. 1.5 scoop lang ng ganito. Masarap naman. Hindi naman kasi ako nasanay sa matamis, kaya nasanay na ako kahit hindi masyadong malasa. Minsan nakukulangan ako sa ganito talaga, isang ganito. Galit lang yung tasa na to para sa akin. Minsan kulang talaga sa mga kabayan, pero nagtitipid tayo eh. So, okay na yun. So, balik ako sa kwento ko ba. Last week kasi nung tumaas talaga yung gasolina na hindi nag-cancel yung biyahe pa Ubay. So affected lahat talaga, apektado no dahil sa war between Israel and Iran. Apektado na kami dito mga kabayan. Grabe yung pagtaas ng gasoline, yung hoarding, start na mag-hoarding yung mga tao. May isang gasoline station na dito na nag-close dahil wala na talaga silang supply ng gasolina mga kabayan. So ayun, dahil apektado yung mga deliveries mga kabayan, naubusan ng ganitong wheat bread. So ito yung wheat bread talaga na nahiyang yung tiyan ko. Ayan. Ito yung wheat bread na nahiyang talaga yung tiyan ko mga kabayan. So pag kumakain ako nito, hindi ako nangangasim, saka yung nare-relieve yung gutom ko ba pag nagugutom ako, yung panlaban ko, lalo na pag may lakad ako, tapos
matagal akong makauwi, ganyan. Ito yung talaga yung dala-dala ko para hindi ako magutom kasi nagtry talaga ako mga kabayan. Naubusan na nito, wala ng supply. Nagtry ako ng biscuits, Skyflakes, Ribisco. Ayaw talaga mga kabayan. Yung tiyan ko, mahapdi, nangangasim. Nawawala naman siya, nare-relieve yung panghapdi pag kumakain ako. Pero after ng mga ilang oras, ayun, start na namang mangasim, tsaka yung bibig ko umaasim talaga siya pag kumakain ako ng Skyflakes or di kaya Skyflakes or Bisco yung kinakain ko kasi hindi na bawal na yung matatamis, so may magatas. Minsan kumakain ako ng eggnog kasi okay naman yun, kanang masarap din ba, tsaka hindi naman masyadong matamis yung eggnog. Nangangasim talaga yung ano ko, yung bibig ko maasim na mahapdi yung tiyan. So kinabahan ako kasi ilang days ko din na experience ba, ilang days ko rin na feel yung panghapdi talaga ng tiyan ko. So ayun, na ano ako kasi baka back to start na naman. Buti ngayon, nare-relieve na siya. Mahapdi naman siya, pero hindi na talaga last day na sobrang mahapdi talaga yung tiyan ko. Siguro dahil yun sa ano, kaya kanang Skyflakes or Bisco, nangangasim talaga kasi pag kumakain ako ng ganyan. So I thought na kanang na ano lang ba natunong lang, or sa Tagalog sa natunong. Basta kanang I thought hindi dahil doon, pero ngayon na ano ko talaga na nangangasim talaga yung tiyan ko sa Skyflakes tsaka Ribisco. Ngayon, nagtry ako bumili ng ibang brand ng wheat bread. Ito yung wheat bread na humiyang talaga yung tiyan ko dahil walang deliveries nito sa 7-Eleven ko kasi ito nabibili. Sa Mercury meron din ito, tsaka sa Rose Pharmacy. So wala talaga sa tatong yun, wala silang, kasi isa lang yung deliveries nila. O walang ganito. Nagtry ako ng ibang wheat bread. Ito masarap to mga kabayan, yung Ichipan. Masarap siya, malasa. Unlike dito na wala ka talagang malalasahan. May malasahan ka pero tinapay lang siya ba, na pure lang siya na tinapay. Ito, may nalalasahan akong gatas na, basta masarap siya mga kabayan. Pero hindi talaga hiyang yung tiyan ko. Ito din yung kinain ko noon na mahapdi talaga yung tiyan ko pag kumakain ako ba. Nawawala naman siya, parang nawawala bigla, tapos bumabalik, yun, umaasim, ganyan ba. Unlike talaga dito, ngayon tinigil ko yung pagkain ko dito kasi nga kanang dumating na to eh. Kasi wala akong choice noon mga kabayan. Pag kanang minsan pang relieve ko talaga sa gutom ba yung tinapay. So ito yung madalian kong nakakain pag hindi pa ako nakapagluto ng ulam, ganyan. Nangangasim talaga yung ko dyan ko. Iba na talaga yung magka-gastritis mga kabayan. Mahirap. Kailangan mo nang kailangan ng kung ano yung kakainin. Kaya nung birthday ni Yoyo Doni, hindi na ako kumain kasi yun na yung start na yun nung birthday ni Yoyo Doni. Kahit gusto kong kumain ba, tumikim, hindi talaga ako kumain nun kasi nag-start ng mga asim yung tiyan ko noon, nang hapdi na yung tiyan ko doon nung time na yun. Kaya umiwas na ako sa mga mga karne muna. Umiwas ako sa mga karne kasi nag-start na ulit akong kumain ng mga karne last week nung birthday din ni Lola. Kumain ako nung inihaw na isda tsaka sinabawang nilagang baka. So kumain ako noon. Ngayon nung birthday doon may inihaw silang isda, hindi talaga ako kumain. Sila lang ni Lolo yung kumain kasi ako, naghapunan ako dito sa tindahan bago kami pumunta doon kasi umiwas na ako dun sa
makaka-trigger ba dahil natakot na ulit ako kasi nag-start na namang manghapdi yung tiyan ko dahil pala doon sa mga kinain ko na Skyflakes tsaka Ribisco at ito mga kabayan. So kailangan talagang matngon o yung tawag dyan bantayan yung mga kinakain. Ito talaga yung humihiyag yung tiyan ko mga kabayan. Yung isang pack nito ay nasa 100 plus. Tapos ano lang. Ako lang kasi minsan nangihingi si Liam nito pag hindi ako nakapagdala ng tinapay doon sa bahay ng aking in-laws kasi dito lang yung tinapay sa tindahan. Nangihingi siya, pinapares niya sa gatas. So kinakain ko ito ng mga 2 araw kasi binili namin to nung isang araw lang tapos ito na lang yung natira. Ito binigay ko na sa kanila, hindi naman sila kumakain din kasi may tinapay. Ito na lang yung natira. So ayun yung kwento ko. Ang hirap talaga magka-gastritis mga kabayan. Kailangan na bantayan yung mga pagkain. May mga ilan man naririnig ako ba, bakit daw ako pumayat? Marami namang pagkain. May mga tinapay kaming tinda, maraming tinapay. Kung pwede lang ba paliwanag talaga sa kanila na oo nga, maraming pagkain, pero ikaw naman yung mag-struggle, ikaw yung mag-suffer. Like nung talaga 3 days kong naramdaman yung pangangasim kasi nga naubusan ako ng ganitong tinapay. Tsaka naubos na din yung gatas ko noon. Naubos yung gatas ko nung nung mga nakaraang araw. Hirap din naman kasi mahal yung gatas, tsaka dali lang maubos yung karton 3 araw lang tapos mahal pa. So ayun yung kwento ko sa inyo. That's all for today's update. Thank you again for watching mga kabayan. God bless us all. Bye bye.